Bagong-bagong balita, naghain ng not guilty plea si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong qualified human trafficking. Ganito rin ang tugon ng mga kapwa niya akusado ayon sa Piskalya ng Pasig at abogado ng mga biktima. Ngayon pong araw, binasahan ng sakdal sina Kibuloy ng Pasig Regional Trial Court Branch 159. Dinala sila roon mula po sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan sila nananatili matapos nilang sumuko nitong linggo. Nasa arraignment din ang ilang mga biktima umano ni Kibuloy. Isinawalat ng 5 babaeng nagsumbong sa pulisya na mula pagkabata pa lang ay inaabuso na umano sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Bukod dyan, may banta pa raw sa kanilang buhay mula sa mga tinatawag na Angels of Death kung magsasalita sila. Balitang hatid ni June Veneracion. Libreng edukasyon kapalit ng pagpaparecruit. Diyan umano nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa 5 babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Base pa sa sumbong ng mga umano'y biktima sa hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan. Sa batang edad umano sila kinuha at karamihan ay mula sa broken family. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. At the age of 13, they were started to be raped. Sasabihin sa kanila ni Pastor Kibuloy na you are offering yourself to the Almighty. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ilang taon umano nagtagal ang mga pang-aabuso at may schedule pa umanong sinusunod. Like for instance, Monday, victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on the Tuesdays, and so forth up to Sunday. They were shaped, they were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their fate. Matinding takot din ang dala ng banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel that to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. I did not deal with that kung ilan yung mga patay. I know may mga napatay na sila. Hindi pa muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa sila ng sworn statement. Pero may mahigit 50 menor de edad pa raw silang hindi na-rescue sa loob ng KOJC. Ang inilabas ng PNP ng mga bagong paratang ng sexual abuse laban kay Kibuloy, tinawag na peke ng isa niyang abogado. I'm sure planted yung lahat yun. Kuan yun, mga manufactured yan. Sa pagkakakilala niyo po kay Pastor Kibuloy, kaya niyo po bang gumalaw, mang-abuso, mang-molestya ng mga bata? Hindi. Never, kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Hamon ng kampo ni Kibuloy sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. Umapila rin ang abogado ni Kibuloy na huwag agad husgahan ang religious leader. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanya ang katotohanan, he is innocent. Alam naman natin na hindi lang ito about law, this partly politics. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinangay ng rumaragas ang tubig sa ilog ang magkapatid na menor de edad sa Siaton, Negros Oriental. Naliligo raw noon ang 2 bata nang biglang lumakas ang agos ng tubig dahil sa ulan. Unang nailigtas ang babaeng 12 anyos habang nasagip naman ang nakababatang kapatid na lalaki matapos ang ilang minuto. Bunsod ng malakas na pagulan sa bayan, bumaha sa lugar at pinasok ang ilang bahay. Sa ilang barangay, pinalikas na ang mga residente. Sa bayan naman ng Casibo, Nueva Vizcaya, pansamantalang isinara ang National Road kasunod ng mga pagguho ng lupa sa lugar. Bukod sa landslide, nahulog din ang mga bato at bumagsak ang mga puno sa kalsada dahil sa pag-ulan. Nagpapatuloy pa roon ang clearing operations. Kanselado ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil po sa masamang panahong hatid ng habagat na pinalakas ng bagyo.
Suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Rizal at magsaysay sa Occidental, Mindoro. Gayon din sa Calamansig sa Sultan Kudarat. Sa Bacolod City, preschool hanggang senior high school ang walang klase. Ipinauubaya naman sa pamunuan ng mga kolehiyo at universidad kung magkakansela rin ang klase ngayong Biyernes. Hinihikayat naman na mag-shift muna sa modular o asynchronous classes ang lahat ng paaralan sa Zamboanga City. Kaliwat kanan ngayon ang mga babala dahil sa malalakas na ulan dulot ng habagat. Ayon sa Pag-asa, isinailalim hanggang alas 11 ngayong umaga sa red, orange at yellow rainfall warnings ang iba't ibang lugar sa Palawan. Itinaas naman ang orange rainfall warning sa Sorsogon, Antique at ilang panig ng Aklan. Yellow rainfall warning sa buong Albay at sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro, Aklan, Capiz at Iloilo. Isinailalim sa rainfall advisory ang Guimaras at ilang panig ng Iloilo, Capiz, Negros Occidental, Siquijor at Negros Oriental. Pinaalerto ang mga residente sa mga nasabing lugar mula sa banta ng pagbaha o kay pagguho ng lupa. Asahan pang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na oras hanggang sa darating na weekend. Posible ang heavy, intense at minsan torrential rains base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mananatili kasing malakas at palalakasin pa ang habagat ng bagyong may international name na Bebingka. Huling namata ng sentro ng bagyo 1,605 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Mamayang hapon o gabi, posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawagin sa local name na Ferdy. Agad din itong lalabas bandang hating gabi o kay bukas ng umaga. Posibleng lumakas ang nasabing bagyo bilang typhoon kapag nasa bandang southern Japan na ito at tutumbukin ang China. Hindi po tayo ng latest sa tatawaging bagyong Ferdy at sa lagay ng panahon ngayong pong weekend. Makakapanayan po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga, Sir Chris. Si Connie po ito. Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Sa mga oras po na ito, nasaan na ho ba yung bagyong tatawagin nating Ferdy at kailan po ito inaasahang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Well, yun nga, Connie, no? Nasa labas pa rin ito na ating PAR at kanina ay nasa line 1,605 kilometers. Silangan ng Dulong Hilagang Luzon. Inaasahan natin na posible ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay pumasok ito sa northeastern boundary ng PAR. At kapag nagkaganon, bibigyan natin ng local name na Ferdy. Subalit, posible rin na bukas ng madaling araw hanggang bukas ng umaga ay lumabas nga ito dito naman sa may bandang northern boundary ng PAR. Ganun pa man, kahit wala tayong inaasahan na landfall scenario, patuloy tayong mag-monitor at magbibigay ng update sapagkat in some ways ay na-impluensya nito yung habagat na sa kasalukuyan nga ay nakaka-apekto dito sa Southern Zone, Visayas at Mindanao area. Sir, mabilis ho ba itong bilis nitong si Ferdy kung sakasakali hong pumasok sa ating PAR? I'm sorry? Mabilis ho ba yung galaw nitong si Ferdy kung sakaling papasok po ito sa ating PAR at posibleng lumakas ho ba ito? Well, tama ko, no? Dahil yung projection natin, baka within the next 12 hours, once na pumasok ito na ating air responsibility, ay lumabas na rin. At nagkataon na halos nandito sa may bandang northeastern tip. So maliit lang yung distansya ng ating boundary sa area na yun. Kaya tinaasahan nga natin na pag pumasok, within 12 hours or less, ay posibleng lumabas na rin ito ng ating PAR. I see. Pero posible rin hubang palakasin itong si Bagyong Ferdy ang habagat, katulad po ng naranasan natin kay Bagyong Karina at Enteng? Well, sa ngayon nga, actually, ina-impluensya nito yung habagat, no? Gawa ng may mga nararanasan tayong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Zone, Visayas at Mindanao area to the point na nagpalabas po ang ating mga Pag-asa Regional Services Division ng mga regionalized or localized na heavy rainfall advisory. At sa mga susunod na araw, posible na magpatuloy pang umiral itong habagat dito nga sa mga nabanggit nating lugar. Kaya yung mga kababayan po natin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao area, aside sa mag-monitor sa update natin dito sa bagyong si magiging Ferdy, ay patuloy din na mag-monitor sa mga localized rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao area. Sir Chris, bagamat nabanggit nyo nga kanina na talagang mabilisan lang ang paglabas po sa ating PAR nitong si Bagyong Ferdy, no? Kinabukasan na sabi nyo, madaling araw, no? Maaring lumabas na ito. Pero may mga nakikita ho ba tayo, halimbawa LPA na posible hong maging hener kung sakasakali? Magkakaroon ho ba sila ng interaction? Kung hindi rin natin niro-rule out yung possibility, no? Dahil in the next week, may naasahan tayo
na posibleng either dito sa west ng Luzon, bandang West Philippine Sea, o dito sa mga cloud bands na may iwan itong magiging bagyong Purdy, ay may posibleng mabuo na panibagong sama ng panahon. Kaya yan din, subject ng ating monitoring, at kung magkakaroon man ng mga development, ay magpapalabas po tayo ng mga appropriate advisory sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Update tayo sa arraignment ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pa sa Pasig RTC. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Rafi, kalalabas-labas lamang nitong sila Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang akusado dito sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Ayon sa abogado ng biktima na si Attorney Ian ay not guilty ang inihain na plea nitong 4 na ito na nahaharap sa kasong qualified human trafficking. Kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap o makapagtanong dito kay Pastor Kibuloy kung ano yung mensahe niya sa kanyang mga tagasunod. At ang sabi niya ay tatag lang. Rafi, meron lang kaming hinihintay na anunsyo mula sa PNP tungkol sa magiging kustodiya ng mga akusado dito sa RTC Branch 159. Pero there's going to be a development on that aspect. Hintayin na lang muna natin yung PNP. So far, Rafi, not guilty plea ang hinihain ng kampo ni Pastor at ang dun sa kasong inihain sa kanya ng isang menor de edad para sa qualified human trafficking, Rafi. So Joseph, habang hinihintay yung sinasabi mong anunsyo, diniretso muna si Pastor Apollo Kibuloy sa Camp Crame? Inilabas muna sila at sa mga oras na ito ay paalis na mula dito sa QC ay sa Pasig RTC. Sasakay na sila nung coaster. Pabalik dyan sa PNP Custodial Center. Mamayang hapon kasi, Rafi, ay meron pa rin na hearing itong sila Pastor doon naman sa Quezon City Regional Trial Court para naman doon sa kasong child abuse at sexual abuse. Pero yun ay hindi na niya kailangang personal na pumunta dahil family court yun at gagawin na lamang na online ang magiging pagdinig, Rafi. Para po sa mga nanonood, live po nyo napapanood yung sitwasyon dyan sa may Pasig RTC. Joseph, napakaraming tao yung nakikita natin dyan sa video. May mga taga-suporta ba siya nagtungo dyan? Rafi, kasi kanina nagkaroon ng bunutan, no? Nandito kami ngayon sa 5th floor mismo kung nasaan yung Regional Trial Court Branch 159 at hindi ko pagpamanin mo kita yung nangyayari sa ilalim, pero ang nakikita ko from my vantage point here dito sa 5th floor ay marami ring mga nakakalat na mga pulis at mga nakasibilyan na mga tao at nagtitingin-tingin sa nangyayari dito sa pagdinig sa unang pagharap sa kaso nitong si Pastor Kibuloy simula nang siya ay madakip doon sa Davao. Rafi. Okay, maraming salamat. Abangan natin ang report mo na yan sa mga susunod na mga newscast. Maraming salamat, Joseph Morong. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Makati City. Hinihinalang pinagnakawan din siya ng mga salarin. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Mag-isang naglalakad sa bahagi ng Kalayaan Avenue sa Makati City ang lalaking ito na may bit-bit na bag pasado alas 10 kagabi. May nakabuntot sa kanyang riding in tandem. Hindi na nahagip ng CCTV ang mga sumunod na eksena pero umalingaw-ngaw raw ang mga putok ng baril na narinig ng gwardiya sa katapat na subdivision. Narinig nila ang 4 na putok na yun yung dahilan kaya tumawag ang guard on duty sa aming istasyon na kagad naman na nagresponde. Meron siya sa ulo, sa left abdomen na lumabas sa right hip, sa right arm at saka sa left leg. Hindi na raw umabot ng buhay sa ospital ang biktima. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima. Doon sa CCTV, nang dumaan ang biktima, may dala pa siyang bag. Sa responde, wala na. Inaalam na rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga salarin sa pamamagitan ng backtracking at ang detalye ng motorsiklo na ginamit sa krimen. Yung nangyari kagabi is an isolated case lamang na ginagawa namin ngayon ng paraan para ma-identify. Meron na din po kaming sinususugang lead sa suspect. Patuloy pa na iniimbestigahan kung ano ang motibo sa pamamaril. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Dahil wala umanong dokumento, hinarang sa Mariveles, Bataan ang barko may kargang mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng langis. Dito naman sa Pangasinan, isang batang nagbibisikleta ang nabangga ng kotse sa Mangaldan. Ang mait na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikitang patawid ang batang lalaking nakabisikleta sa Mangaldan, Pangasinan. Nang biglang, nabangga siya ng paparating na kotse. Nakapagpreno pa raw ang driver ng kotse pero nasagi pa rin ang bata. Sa tindi ng impact, pumailalim sa kotse ang bisikleta at tumilapon ang biktima. Ayon sa barangay chairman, nagtamo ng sugat at gasgas sa paa ang 11 anyos na biktima. Mag-usap daw ang magulang ng bata at ang driver. Sabi naman ng driver ng kotse, alam na niya na paparating kaya lang hindi niya naabot. Nang nakapagpreno siya, naabutan pa niya talaga. Nabundol ng motorsiklo ang isang lalaki habang papatawid sa pedestrian lane sa Laoag City, Ilocos Norte. Parehong nagtamo ng galos sa katawan ang biktima at ang rider. Wala pang pahayag ang dalawa. Paalala ng mga otoridad na laging mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa disgrasya. Tiyempo sa operasyon kontra sa mga sasakyang pandagat na sangkot sa iligal na gawain. Ang namataang barko ng PNP Maritime Group, Task Group Omega, sa dagat na sakop ng Mariveles, Bataan. Bago pa man makalapit ang mga pulis, isa sa mga crew ang lumundag. Pero naaresto pa rin siya, kasamang 4 na iba pang crew ng barko. Isa sa kanilang aksidente umanong nabaril ng isang pulis. Isinugot siya sa ospital at ligtas na. Ayon sa pulisya, naglalaman ng questionable petroleum products ang mga cargo vessel na wala umanong maipakitang kaukulang papeles. Sa estimate namin is nasa 20,000 liters. Ang worth po niya is around more or less 1.5 million pesos. Meron po siyang dapat notice to engage po na galing sa DOA. Nakalagay po doon sa notice to engage niya na kung anong barko ang sinasakyan at kung saan dadalhin at kung anong truck ang kakargahan nila. Sa pagkakataon pong ito, sa kaso na to, wala po silang may pakitang papel sa amin. Walang pahayag ang mga nahuli. Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng Vice Mayor ng Pinigan Abra matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Batay sa investigasyon, mag-isang nagbabantay sa tindahan ng construction supply si Vice Mayor Noel Bizares nang lapitan siya at barilin ng gunman. Agad tumakas ang salarin, angkas sa isang motorsiklo. Dinala naman sa ospital ang biktima, nagtamo ng tama ng bala sa balikat at tagiliran. Na-recover si crime scene ng 3 basyo ng bala mula sa kalibre 45. Inimbestigahan pa ang pagkakakilanlan at ang motibo ng mga sospek. May hawak na ring kopya ng CCTV ang pulisya. Sinisikap ang kunan ng pahayag ang biktima at kanyang mga kaanak. Pwede na raw umusad ang resolusyon sa reklamang material misrepresentation laban kay dismissed Mayor Alice Go ayon sa Commission on Elections. Natanggap na raw ng COMELEC ang kontrasalaysay ni Go para sa nasabing reklamo. Nagugat yan dahil sa mga umunoy kasinungalingan ng dating alkalde sa kanyang Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Samantala, ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian ang 3 high-ranking officers daw ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga na tumulong umano kina Go para makalabas ng bansa. Yan ay sina Duan Renwu, Wang Ziyang at Zhang Ji. Naging instrumento rin daw ang 3 para makalipat sina Go sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Hindi naman tinukoy ni Gatchalian kung kabilang sa 3 ang pangalang isinulat ni Go sa Senate hearing noong nakaraang linggo. Arestado ang 2 Chinese at 2 Vietnamese na nahulihan ng high-powered firearms sa sinalakay na condo unit sa Makati City. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Matataas na kalibre ng baril at sari-saring mga bala ang narecover ng mga otoridad ng salakay ng isang condo unit sa Makati City kagabi. Sa bisa ito ng search warrant na isinilbi sa mag-live-in partner na parehong Vietnamese. Mayroong nagbigay ng impormasyon sa aming operatiba at detalyado nilang dinescribe. Nakapagbigay pa rin sila ng larawan kung saan nakalagay yung mga baril, anong uri ito ng baril. Matapos makita sa unit ang mga hindi lisensyadong baril at mga bala, inaresto ang mga subject ng operasyon. Hinuli rin ang 2 Chinese national na nagpakilalang mga bodyguard. The initial na information we got ay sila yung mga nagninegosyo. Nagninegosyo sila sa Pilipinas for what
specific business street, yun ang inaalam pa namin. Nakikipag-ugnay na Makati City Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan para malaman kung may kaso ba sa ibang bansa ang mga dayuhan. Isa sa ilalim din sa ballistic examination ng mga baril para malaman kung nagamit ang mga ito sa krimen. Napagalaman din ng mga polis na plano sana ng mga sospek na umalis ng bansa kahapon. Mabutit na isilbi na ang search warrant. Sa ngayon ay nasa kustodiya sila ng Makati City Police. Hihintayin nila yung kanilang abogado para magbigay sila ng kanilang salaysay, kung ano man ang mga itatanong ng investigador. Sinusubukan pa namin kuhanin ng pahayag ang mga suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iaakyat daw ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Korte Suprema ang anyay panunupil sa kanya ng Kamara. Kasunod yan ang bagong pag-cite in contempt sa kanya ng Quadcom dahil sa hindi niya pagdalo sa pagdinig at hindi pagsumite ng mga dokumento. Balitang hatid ni Chino Gaston. Until we terminate or until he's... Muling pinaaresto sa House Sergeant-at-Arms si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos i-cite for contempt sa pangalawang pagkakataon. Ito'y dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee at paulit-ulit na pagtangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagmahal ng kanyang ari-arian. Sa naunang pagdinig kasi, pinuna ng komite ang pagmahal ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading ni Roque. Mula kasi sa 125,000 pesos lang noong 2014, naging 67.7 million noong 2018. Paliwanag noon ni Roque, may ibinenta kasi silang lote sa Parañaque, kaya hinihingan siya ng Kamara ng ebidensya. He expresses commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the documents. Matatandang pinatawag sa pagdinig si Roque para tanungin sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa pogo sa bansa. Kasunod niya ng pagsama niya kay Cassandra Leong ng Lucky South 99 sa meeting sa PAGCOR tungkol sa problema sa billing ng Lucky South 99. Sinabi rin ng PAOCC na nakakita sila ng sulat na may pangalan ni Roque sa isang search sa Pogo Hub sa Porac. Paliwanag ni Roque, hindi siya kailanman naging abogado ng anumang illegal Pogo o ng Lucky South 99. Sinabi niyang sinamahan niya si Ong dahil inakala niyang biktima ng estafa ang Lucky South. Sumama siya kay Ong dahil hinihikayat niya ang Whirlwind na konektado sa Lucky South na mamuhunan sa energy projects na kanyang isinusulong. Hindi naman nadinag si Roque sa bagong pag-cite ng contempt laban sa kanya. Oras na makulong ulit sa Kamara, kay questionin niya ang aniyay panunupil ng House Quad Committee. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. Naaresto na nila ako, so ipapaubaya ko na ang aking kalayaan sa ating hudikatura. Samantala sa pagdinig ng Quadcom ay isiniwalat ni dating Davao Penal Colony Warden, Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapatay ng ibang inmates ang 3 Chinese drug lords. Na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang. Pinatawag din sa pagdinig si dating PCSO General Manager Royina Garma na nooy miyembro ng PNP-CIDG ng Davao City. Matatandang sinabi ni Padilla sa nakaraang pagdinig na sinabihan siya ni Garma na huwag makialam sa operasyon laban sa 3 Chinese inmates. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan nagagawa. Ito ng sinumpang salaysay po, di ba? Yes, Your Honor. So, allow me to continue na lang. Huwag nyo nang questionin. Baka madamay pa pamilya mo. So, you deny making this call? Yes, Your Honor. Itinanggi ni Garma na malapit siya at pinaburan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya na-appoint siyang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naiyak naman si Garma ng ma-cite in contempt dahil sa pag-iwas sa pagsagot sa mga katanungan ng komite. Pansamantala siyang ikukulong sa House Detention Center. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Beep, beep, beep! May inaasahang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may inaasahang rollback sa gasolina na simula 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang kada litro. 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 65 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Maaari pa rin pong magbago yan ngayong Biyernes na huling araw ng trading ngayong linggo. Dulot po yan ng oversupply at paghina ng global demand sa produktong petrolyo. Nagbuga ng mahigit 10,000 tonelada ng asupre ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PHIVOLCS, natatakpan ng makapal na ulap ang bulkan kaya hindi nakikita ang usok na ibinubuga nito. Nakapagtala rin ng 17 volcanic earthquakes kahapon. Paalala ng kagawaran sa mga residente maging alerto sa biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions ng bulkan. Sa ngayon, naka-alert level 2 pa rin ang Bulkang Kanlaon. Bawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpapalipad ng eroplano malapit sa tuktok ng bulkan. Mga mare at pare, magbabalik bansa si Chris Aquino sa Pilipinas para sa kanyang pagpapagamot. Sinabi yan ni Chris sa IG kung saan nagpasalamat siya sa support at prayers para sa kanyang kalusugan. In 2 to 3 weeks, sisimulan daw niya ang second immunosuppressant infusions. Kailangan niya raw ng suporta mula sa kanyang pamilya, closest friends and trusted team of doctors para rito. Need niya rin maprotektahan ang vital organs sa gitna ng medication. Message niya rin, this is the fight of her life, kaya naman bawal sumuko at tuloy ang laban. Bumuhos ang encouragement and support kay Chris. Malakas na hangin at ulan ang naranasan sa Louisiana sa Amerika sa paghagupit ng Hurricane Francine. Nagdulot po yan ng matinding pagbaha sa ilang lugar at hindi na rin madaanan ang ilang kalsada. Libo-libong residente ang kinailangang lumikas. Nagbabala na ang mga otoridad sa mga residente na maaaring maapektuhan ng patuloy na pag-ulan. Sa ngayon, ibinaba na bilang Tropical Depression Francine ang bagyo. 2 ang patay habang sugatan ang 2 iba pa sa banggaan ng wing van at cement mixer truck sa Liganes, Iloilo. Dito naman sa Cebu City, hulikam ang pandurukot sa isang babaeng nagsisindi ng kandila sa simbahan. Ang may init na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City ang isang babaeng may kasamang bata. Nilapitan at tinabihan siya ng nasa 6 na tao na nagpanggap na nagsisindi rin ng kandila. Ang isa sa mga suspect kinuha ang cellphone mula sa loob ng bag ng babae. Matapos nito, isa-isa na silang nagpunasan. Tukoy na ng pulisya ang masangkot na mga dati na umanong nasampahan ng reklamo dahil sa kaparihong krimen. Dili sila ingon nga from Cebu City. Some of them na taga Cebu City. Napoy outside Cebu City. So grupo na sila sir. Previously na sila kaso. Sila mismo unom. Kung ako masayop, unom or 7 ni sila before. At the moment, we have a specific number of guards na mag-roving. So ang katong mga hotbeds gani sa mga ingani nga mga cases sa mga pagpangawat, no? We're planning i-increase tad ang visibility sa atong mga security guards. Pinaigting na rin ng pamunuan ng Basilika ang seguridad sa loob ng simbahan. Sa kuhaan ng CCTV sa Liganes, Iloilo, kitang lumipat ng lane ang isang wing van at bumangga sa kasalubong na cement mixer truck. Tumagilid ang 2 truck. Nasawi ang cement mixer truck driver at ang pahinanti ng wing van. Ginagamot naman sa ospital ang driver ng wing van at isa pang pahinante. Mag-uusap daw ang mga kinatawan ng kumpanya ng 2 na aksidenteng truck at ang mga kaanak ng mga driver at pahinante. Sa ngayon, sasagutin daw ng kumpanya ang pagpapalibing sa mga namatay na biktima. Paginamon ang mga CCTV, kag may mga witnesses kami no, to prove nga prior sa insidente, nalukpan ining guma ang wing van. That is why nga na-lose control siya. Sugat sa ulo at pananakit ng katawan ang iniinda ng isang buntis sa Upol, Misamis Oriental matapos mahulog sa bukas na drainage. Ayon sa ginang, sakay sila ng motorsiklo
ng kanyang mister galing sa trabaho sa El Salvador City. Dahil sa lakas ng ulan, gumilid muna sila sa kalsada. Pag naog na sa motor, may kakita nga na ibangag kay ngit-ngit biya kay kusog kay ulan. Na pag naog na ko sa motor, isbog ko gamay. Dito naman hinung ko na siyot sa bangag. Nabunal akong dani Kung dire pikas lawas. Inireklamo ng babae sa barangay hall ang nangyari. Ako pagipagsala sa kapitan nga nahulog ko, ngano kunong wala kong katanaw sa akong gibaklayan. May man kunong bangag mulakaw, nga ako man kuno naglakaw, magtanaw gikuno. Nadikin mi masalaan na Ayon naman sa barangay council, ikinalungkot nila ang nangyari. Hindi raw nila proyekto ang drainage. Kato aksidente man gyud to, una mangayo lang migpasaylo sa hingtungdan nga kuan kay aksidente man gyud to. Inilapit na raw ito sa konduktor at ginagawa na ang pagtatakip sa mga butas. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 2 lalaki sa Cagayan de Oro City matapos ireklamo ng 2 babaeng masahista dahil umano sa panghihipo. Kwento ng mga masahista, nagpamasahe ang 2 lalaki na lupong tagapamayapa sa Iligan City at humingi umano ng extra service. Hinawakan pa ng isang sospek ang pribadong parte ng isang biktima. Ayon sa mga pulis, umamin ang 2 sa nagawa nila at inamin din nilang nakainom sila. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga sospek na mahaharap sa reklamong acts of lasciviousness and unjust vexation. Submitted for resolution na ang reklamong isinampa ni Sandro Mulak laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Kahapon po sa preliminary investigation ng DOJ, muling nakaharap ni Mulak sina Nones at Cruz. Pagpasok ng dalawa, napatayo si Mulak at kinausap ang kanyang mga abogado. Kasama rin ng aktor ang ama niyang si Nino. Galit, siyempre. Umiyak siya sa loob. Yun, so, pinalabas mo na yung kabila. We just hope for the best dito sa mga darating na araw sa mga umadal na yung kaso. Para hindi magkatensyon, inilipat sina Nones at Cruz sa ibang kwarto para doon panumpaan ang kanilang mga kontra sa laysay. Itinanggi pa rin po ng dalawa ang reklamong rape through sexual assault of acts of lasciviousness. Pinapabulaanan po namin yung alegasyon ng rape through sexual assault na ibinibintang sa kliyente po namin kay Richard Cruz at saka kay Jojo Nones. Bumuhos ang pagmamahal ng ARMY sa 30th birthday ng nag-iisang BTS leader na si RM. Sa kanyang IG stories, ipinasilip ng K-pop idol ang simple yet unforgettable celebration ng RM Day kasama ang kanyang military buddies. Isang wacky photo booth strip din ang isinare niya to commemorate his special day. Happy birthday, paring RM! Speaking of BTS, kinilala ang legendary K-pop group as ranked 19th sa greatest pop stars of the 21st century ng Billboard. Ayon sa music magazine, BTS truly paved the way dahil walang ibang grupo ang naka-accomplish ng success nila, including global awards and recognitions na natanggap nila sa nakalipas na 11 years. Ongoing pa ang countdown ng listahan ng Billboard. Panalo ng 4 na awards ang GMA Network sa Content Asia Awards 2024. Wagi ng gold medal ang Secret Slaves, the Jessica Soho Special Report on Human Trafficking ng GMA Public Affairs para sa Best Current Affairs Program Made in Asia for Regional Asia and or International Markets category. Panalo naman ang silver medal ang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs para sa Best Asian Feature Film Telemovie category. Bronze award din naman ang All Out Sundays para sa Best Variety Program category. Gold award din ang natanggap ng Thai drama series na Betrayal na parte ng GMA Afternoon Primetime lineup. Yan ay para sa Best Asian Drama Series made for a regional or international market category. Sina GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth Razonable at GMA Public Affairs Senior Program Manager and Firefly Creative Producer Christian Hulao ang tumanggap ng awards ng GMA. Kahit umulan, itinuloy ang prosesyon para sa pista ng Divino Rostro na bahagi po ng Peña Francia Festival.
At mula po sa Naga, Camarines Sur, may ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Connie, bumuhos nga muli ang ulan dito sa Naga City sa Camarines Sur na nagsimula kagabi at panandali ang tumigil kaninang mag-aalas 5 ng umaga. Ganun pa man, tuloy na tuloy ang ginaganap na traslasyon dito sa syudad. Ngayong araw, September 13, ginaganap ang taunang traslasyon sa Naga City. Kaninang madaling araw, nangyari na ang prosesyon para sa paglipat ng imahe ng Our Lady of Peña Francia sa Old Shrine and Parish ngayong pista ng Divino Rostro sa syudad. Ganap na alas 3 ng hapon daw nakaplanong gawin ang traslasyon. Pero ngayon pa lang ay umuulan na sa Naga City na nagsimula kagabi hanggang madaling araw dahil sa southwest monsoon o habagat na pinalalakas ng bagyong nasa labas ng bansa. Ayon sa Naga City Local Disaster Risk Reduction Management Office, sa 27 barangay, aabot sa 7 ang laging binabaha sa tuwing may bagyo. Sa ngayon, wala naman daw naitalang pagbaha. Hindi rin naman daw tumaas ang antas ng tubig sa Naga River. Patuloy daw ang pag-monitor sa mga creeks at flood-prone barangays. Gayon din ang posibleng pagbaha sa upper barangays at landslide-prone areas dulot ng tubig na nagmumula sa mga bundok. Ayon sa LDRRMO, nakapag-clearing operations naman daw ang lokal na pamahalaan sa mga creek at estero pagkatapos ng bagyong Enteng para maiwasan ang pagbabara na posibleng maging sanhi ng pagbaha sa mga kalsada. Dahil sa pag-ulang naranasan kagabi, ilang residente, partikular yung mga walang matuluyan ang nahirapan sa paghahanap buhay kahapon. Connie, sa mga putong ito, tuloy-tuloy yung nararanasang pag-ulan dito at nananatiling makulimlim dito sa Naga City. Kanina may mga ilang grupong nagsipuntahan dito sa Plaza Quezon para mag-practice at tumambay. Pero dahil nga umulan, ay nagsiuwian muna sila. Yung ilang mga nakausap natin, sinabing makikiisa sila sa traslasyon mamayang hapon. Nakaantabay naman ang PNP para masiguro ang seguridad sa lugar. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Naga City sa Camarines Sur. Connie? Maraming salamat at ingat kayo dyan, EJ Gomez. Eto na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa barangay UP Campus sa Quezon City. Nakuha sa kanya ang nasa 75 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa ₱250,000. Ayon sa mga pulis, construction workers, tambay at mga tricycle driver ang parokyano ng suspect. Aminado ang suspect na nagbebenta siya ng droga. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang pinagkukunan niya. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nabisto sa 2 bodega sa Caloocan at Quezon City ang mahigit 1 milyong kaha ng sigarilyo na wala o peke ang tax stamps. Nagkakahalaga yan ng nasa 200 milyong piso. Walang naaresto sa operasyon sa Caloocan. 3 naman ang naaresto sa Quezon City. Pilipino ang 2 sa kanila at itinuturo nilang boss ang ikatlong nahuli na isang Chinese. Aminado ang 2 Pilipino na alam nilang iligal ang pinagtatrabahuhan nila. Hindi naman nakuhanan ng pahayag ang Chinese dahil hirap makaintindi ng Ingles at Tagalog. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga suspect. Nakatakdang sirain ang mga nasamsam na sigarilyo. Mga mare at pare, back-to-back biritaan ang matutunghayan ngayong weekend sa Kapuso Network. Simula bukas Sabado, isa laban sa lahat na sa pagbabalik ng The Clash para sa ika-6 nitong season. 24 aspiring singers ang magtatapatan para sa tagumpay. Clash Masters pa rin sina Julian San Jose at River Cruz. Balik judges din sa The Clash, sila Lani Misalucha, Christian Bautista at Ay de las Alas. Sa media launch nila kahapon, present din si GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable at iba pang opisyal. Boses naman ng bulilit sa linggo ang mapapanood sa The Voice Kids Philippines, hosted by Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Ready na rin na ma-meet ng coaches sina Julian San Jose, Billy Crawford at SB19 members Stella at Pablo, ang talented young artist na magpapawaw. Abangan na yan 7 p.m. sa GMA sa Sunday. Sa Sunday din, magpapakitang gilas ang former Miss Universe Philippines na sina Bea Gomez at MJ Lastimosa para sa Paris Queens Overload episode ng Regal Studio Presents. Makakasama nila dyan si Joaquin Manansala.
Abangan yan 4:15 p.m. sa Linggo sa GMA. Ito ang GMA Regional TV News. Tumaob sa kasagsagan ng masamang panahon ang 3 bangka sa Panglao, Bohol. Ayon sa Philippine Coast Guard Western Bohol, maganda naman ang panahon kaya pinayagan silang mag-island hopping. Pero biglang sumama ang panahon at hinampas ng malakas na hangin ang mga bangka. Nasawi ang isang bangkero. 20 naman ang nasagip na karamihan ay mga turistang Koreano. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Apektado rin ang Batangas, Cavite, Bataan, Laguna, Quezon at Rizal. Pinaalerto ng Pag-asa ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 12 ngayong... Pabaong good vibes for the weekend, mga kapuso. Kung may sumikat noon na dancing traffic enforcer, there's a new bida sa kalsada. Ito raw ang patunay riyan. Spotted sa Vito Cruz sa Maynila ang isang sister na nag-ala traffic enforcer. Habang wala pa ho ang naka-duty noon, to the rescue si Sister Constance Texon. Effective ang pagmamando kaya ramdam mo raw ang safe travels. Napastop, look and listen naman ang mga taong tumatawid. Biro ng ilang netizens, baka raw kasi minus points sa langit kapag hindi sumunod. Viral online ang video with almost 3 million views. Trending! Nakakatuwa. Talagang baka may kasama pang blessing, no? Mapapasunod ka talaga, no? Pero nakakagulat makakita ng ganyan, no? Oo, ikaw yung nagda-drive, no? Buti na lang hindi April Fool's Day, no? Alam nating legit si Sister. Si Sister. Baka na-traffic na rin si Sister kaya napilitan na siya magmando ng trapiko. Oo nga. Baka nakasakay siya dyan sa isang kotse dyan. Oo nga. O siya nagda-drive. Pero ang galing, ha? So pwede kumuha pala sa ng tips kay Sister ng MMDA Traffic Enforcers. Trending po kayo. Maraming salamat. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Tutukan kami sa bagong oras simula po sa Lunes. Alas 11 po yan ng umaga sa GTV. Tuloy-tuloy ang balitaan at chikahan. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.